Sa nakaraan video natapos tayo kung saan nagyelo si King nang dahil sa na-set up na permission sa ating mga bida. Sa kasulukuyang kwento ang malaking buwan na nagsisimbolo ng kalwalhatian sa nakaraan lahat ng taong nandito at nagsalita naman ang matanda sa hayaan na lang ni Yet iyan ang nangyari dito ngayon sila na ang bahala. Nagpaliwanag si Yuling na ang gumawa sa mga formation array ay silang family Yei at ang gumawa talaga sa mga planong ito ay silang Master Nei dahil sila lang may otoridad na kayang gampanan ang mga formation array na kagaya sa Half Monarch ang rank. Agarang naman lumapit si Ye Tian sa dalawang matanda para mag-usapan ang nangyari. Sambit pa ni Elder Yu na sa ngayon nag-ensayo si Ye Xiaoyu ng mag-isa at nagawang umabante sa antas ng Grandmaster sa murang edad siya ay talagang napaka-talented malaki na ang naitulong mo sa pamilya Kuyu sa pagkakataong ito hindi kita patas na bigyan ng maliit na gantimpala kundi malaking gantimpala para sa iyong mahusay na pakikibaka. Napakamot ulo na lang si Ye Tian habang nagpapaliwanag kang lolo na masyado kang magalang kung susumayin ang pamilyang Yu ang nagligtas sa amin ng kapatid ko. Sa isipan ni Ye Tian ang base sa pagkaalaala ang talento sa cultivate ni Yu Qing ay napakakaraniwan, tila umasa siya sa iba't ibang likas na yaman upang maabot ang king level, ang talent of true fire, na ito ay dapat makuha sa pamamagitan ng pagkain ng grass of talent and true fire, na ibinigay ko kay Yuling. Ang systems ni Ye Tian biglang nagpakita habang nagpaliwanag ang mga antas ni Yu Qing na pangalan Yu Qing Human Race, ang cultivation ni Yu Qing ay nasa advanced, talent true of fire, nasa katamtaman lang ang lakas, talent of strength, nasa katamtaman rin ang lakas kagaya ng ibang tao. Kaya naging seryoso tuloy si Ye Tian dahil rito kaya sa isipan niya bakit ito nagpakita man at may dahilan ito na Yuling, napakahusay mong nagawa sa Wu Pavilion. Bakit hindi makipagkaibigan sa isang batang bayani tulad ni Ye Tian? Giit pa ni Elder Yu na gumawa ka ng hindi mabubura na kontribusyon sa maayos na pag-unlad ng operasyong ito. Si Yuling nagpasalamat naman kaagad kang Elder Yu dahil pinuri siya nito habang nakayuko itong nagpapasalamat, at mula naman sa harapan ni Elder Nei nagpakita ang isang hologram ng systems kaya napansin na ito ni Yet Ian kung bakit na naman ito nagpapakita siguro may dahilan na naman ito. Ang Array of Heaven Master ni Nei ay napakaganda kung titigan at nagiging napaka-interesant nito ngayon. Walang pag-alinlangan na binasa ni Yet Ian ang hologram ni Elder Nei kaya nakita niya rito ang mga antas kagaya ng nasa advanced talent, at higit sa lahat ang cultivation of master, paliwanag pa ulit sa sistema kung kukopyahin ang talent ni Elder Nei magiging pakinabang ito sa kanya. Walang pag-alinlangan ng ating bida kaagad na itong sumang-ayon sa pagkopya ng talent formation array na pa sabi tuloy si Ye Tian para lang akong bumato sa 3,000 sa isang batuhan dahil nakuha ko pang makipagnegosyo sa family Yu nakakuha pa ako ng ibang talents. Nag-notice kaagad ang system na matagumpay mong nakuha ang nag-iisang talent na Shenfa Tianfu o salin natin sa English Talent of Formation Array. Lumapit naman si Master Nei para sabihin sa kanilang lahat na nagawa na niya ang dapat na gagawin at nasa kamay na ito ni Elder Yu at kung paano niya ito panghahawakan dahil wala na siyang contribution nito kundi ang pagbigay lamang ng formation. Lumingon si Elder Yu para magpasalamat kang Master Nei dahil kung wala siya hindi nila madadakip ang isang daga na nagtatago lamang sa kanyang lungga. Pinaliwanag ni Master Nei na ang bangkay ng isang king-level warrior ay maaari ding maging treasure, marami itong pakinabang lalo na sa experiment at sa ibaba pang bagay kagaya ng gawin ito sangkap para sa fails at makapag-breakthrough sa susunod na antas. Marami pang impormasyon ang binigay ni Master Nei dahil para ito sa kanilang kinabukasan at mapadali ang kanilang trabaho kaya nagpapasalamat siya nito dahil nakasali pa siya sa paghuhuli nitong daga. Nagpapasalamat ako ulit sa iyo Aster Nie sa iyong tulong sa pagkakataong ito kung kailangan mo ng anumang bagay mula sa pamilya Yu sa hinaharap mangyaring huwag mag-atubiling pumunta sa akin. Bagamat nagpasalamat na si Elder Yu hindi pa rin ito tinanggap ni Master Nei dahil mas nanaig sa kanyang puso na hindi ito malaking bagay sa kanya kaya wag na ito masyadong magalang pagdating sa kanya at nagpapasalamat na rin siya sa mga iba pang kontribusyon, pero hanggat may sapat na kabayaran, masaya akong maglingkod kay Master Yu. Natupad ko na ang aking trabaho dito kaya sa ngayon aalis na ako at pupunta na sa ibang misyon magkikita na lamang tayo sa susunod na pagkakataon. Nagulat tuloy si Yulang dahil bigla itong nawala sa kanilang harapan at napakamento siya na ganoon na ba talaga kalakas si Master niya dahil sa pagtitik lamang sa kanyang kamay bigla itong naglaho na parang bula habang ang matanda ay nakatayo pa rin mula sa kanilang pag-uusapan ni Master Ni. Humakbang pasulong ang matanda para tignan,
Pinapalayo muna ni Elder Yu ang dalawa para titignan niya kung meron ba talaga ang nagbabago sa katawan ng dalawang hinay-upak na daga na siya muna ang bahala rito habang ang dalawa manood muna sa kanya at saka muna sila ang kinagawa ng itsura kapag kinakailangan. Subalit may napansin kaagad na mali si Elder Yu kaya ng lalaki tuloy ang kanyang mga mata dahil ang dambuhalang blokay na yelo ay biglang nagkabitak sa maliit na piraso. Mula sa dambuhalang yelo lumabas rito si King at nanglilisik ang kanyang mga mata dahil sa galit nagpapalabas naman siya kaagad ng mapinsalang aura hinanap niya ang mga sirang ulo nagkulong sa kanya mula sa loob kaya nagsisigaw ito habang hinahanap ang ating bida at ang iba pa. Nagsikalat naman kaagad ang mga blok ng yelo at huminig naman ang bahay tulot ng malaking pagsabog ng yelo. Gayunpaman hindi nag-alala ang matanda dahil gaya ng inasahan kang King ang bilis talaga itong maka-recover mas pinupuri pa matanda si King dahil namamangha siya nito at sa ngayon nakangiti itong kinakausap si King. Tumakbo kaagad si Yuling dahil mas nag-alala pa ito sa matanda kaysa kanyang sarili kaya pinigilan ito sa ating vida na huwag mo itong lumapit sa matanda dahil alam naman nila nasa Half Monarch na ang lakas nito pero hindi pa rin nakinig si Yuling sa ating bida. Subalit sa hindi inaasahan ang malakas na aura ni King biglang sumabog sa buong bahay kaya buti na lang napag-activate si Ye Tian ng Shield Barrier. Kung hindi nakapag-activate si Ye Tian ng Space Talent Space Cage siguro nahimatay na si Yuling sa malakas na impact dulot ng frequency wave, nakilala naman ni Yuling ang ginamit ni Ye Tian na skills kaya tinanong niya ang ating bida kung nagawa bang kunin Tian ang kapangyarihan ni King at nagtataka siya ito kung paano niya ito ginawa. Hindi pa nga nagsisimula ang labanan agad nang sinabi ni King na dyan lang ang ating bida sa loob ng Space Talent, Space Cage dahil hindi na ito makakalabas pa simula ngayon kapag siya na ang magseryoso. Bigla nang sumuntok si King at ginamit niya kaagad ang kanyang lakas na string of talent ang kamay ni King ay binalutan kaagad ng isang hindi may paliwanag na kulay at bumulusok ito kung saan patungo ang ating mga bida. Gayunpaman pinagsabihan lang sa ating bida si King na hindi niya ito masisira sa pagsusuntok lamang kaya pinagtatawanan nito sa ating bida dahil desperado talaga itong makaganti, habang sa pagsuntok ni King bumabalik lamang ang kanyang pagsuntok sa kanya dulot ng malakas na shield barrier sa ating bida. Nakangising nagpaliwanag si Elder Yu na hindi mo talaga kayang lutisin ito ng ganoon kadali gayunpaman ang pagbuo na ito ay maaaring gumawa ka ng pinsala na nakamit na ang layunin nito. Pero inasahan ko na rin ito kang Ye Tian mas marami itong kaalaman at hindi maipaliwanag na kapangyarihan kaya dahan-dahan ang hinubad ng tag-anda ang kanyang suot para siya na ang kumalaban kang King Yanhei. Matapos sa paghuhubad ng gamit ni matanda agad niya na itong hinagis sa gilid. Sarkastikong ngiti ni Elder Yu na ngayon lamang sa sumaya ulit kaya sana naman lakasan ni King ang kanyang kapangyarihan para hindi siya mabibigo pagdating sa kanilang labanan dahil maraming taon na rin siyang hindi makipaglaban kaya ngayon pumasa siya na dapat bibigyan siya ng magandang lamban. Bigla naman ginamit ni matanda ang gigantification ang katawan ni matanda kanina ay maliit bigla nang lumaki na parang si Luffy. Ang kamay ng dalaga ay nakatukod lamang sa sahig habang nagderyugo ito. Naghihingalo na si Lady Yun dulot ng maraming nakatusok na yelo sa buong katawan pero kumuha pa din itong nagsalita at sinabi na King huwag ka nang lalaban sa mga bida para mabuhay ka pa at hindi masyadong maapektuhan ang ating clan, pero nakatindig pa rin si King sa harapan habang nakatingin sa walang buhay na salita ni Lady Yun. Aabutin sana ni Lady Yun si King subali ang kanyang katawan ay hindi na aabot at marami pa sana ito sasabihin kang King subalit hindi na ito nakapagsalita at huling sinabi nito sana mabuhay pa si King. Pero tinignan lamang ni King nang walang kabuhay-buhay at sarkastikong sinabi na hindi siya natatakot sa mga bida. Kasabay nito pinaalis ni King si Lady Yun dahil wala naman itong ambag pagdating sa kanya at wala siyang pakialam nito sa mga opinyon at sa mga sinasabi dahil sa ngayon uunahin niya paslangin ang ating mga bida. Pero balikan natin ang nakaraan mula noong bata pa si Lady Yun kung saan niya ito nakita. Simula kasi nung bata pa si Lady Yun nakatanggap na ito ng pangbabuli sa ibang mga bata at tag-anda dahil wala itong magulang kaya sa lipunan nila hindi nila matanggap ang ganitong paraan na walang magulang. Sinisigawan nitong lalaki ang batang si Lady Yun ika ng lalaki na ikaw na mabahong pulubi. Pumapasok ka lang nang hindi man lang tumitingin sa kinaroroonan mo sinisigaw pa sa lalaki na ang prehistorikong paaralan na Magic Sea Academy ay bawal sa mga taong walang pang-aral at isa na rito ang mga pulubi na hindi man lang kayang makabili ng isang tilang t-shirt wag ka na rito Ma'am Alamos sa harapan ng pintuan ng Academy. Unang araw sana ng pasukan ng lalaki subalit ang kanyang magandang damit ay nadumihan kaya nang gagalaiti tuloy ito sa galit. Habang pinapatahan na siya ng babae na wag na itong palakihin pa para hindi na sila mahuli sa unang pasok sa paaralan.
Iniwan ng mga lalaki si Lady Yun at mula sa basurahan nakaupo pa rin ito habang di naramdam pa rin ang sakit dulot ng pagbagbag sa kanya ay nanghihina dulot ng walang pagkain ng ilang araw. Kung meron lang sanang magulang si Lady Yun hindi sana siya maghihirap tulad nito ngayon at makapag-aral sana sa pribilehiyo tulad ng Magic Academy. May humadyas naman na pagkain sa lupa kaya tumalbog lang ito. Lumapit si King Yanhei sa batang si Lady Yun at sinabi na bata wala na ba ang mga magulang mo pwede kitang amponin para sa iyong mga pangarap pero dapat ipakita ang mo sakin ang iyong mga talento para hindi ako mabibigong palakihin ka. Pero hindi pinansin ni Lady Yun ang mga sinabi ni King dahil mas naakit ito sa pagkain kaya sinunggaban niya ito ng mabilis, habang nilantakan na ito ng walang bukas at wala itong pakialam sa palibot basta ang sa kanya makakain ngayon araw. Pero hindi lang pinansin ni King ang walang respeto ni Lady Yun kaya nilapitan niya ito at sinabi na pwede bang sumama si Lady Yun sa kanya para ipakita rito ang tunay na ligaya sa mundo. Nagtanong si Lady Yun kung sasama siya may mga pagkain ba nito araw-araw at tinapay para hindi na siya magutom tulad nito ngayon. Siyempre meron pero simula ngayon akin na ang buhay mo papayag ka ba para sa aking alok at handa kitang palakihin at pag-aralin para sa iyong kinabukasan pero wag mong kalimutan na may kasunduan tayo. Pumayag ng walang pag-alinlangan si Lady Yun simula noon doon nagkakilala ang dalawa para sa isa't isa subalit may mga luha sa mata ni Lady Yun na hindi maipaliwanag dulot ng kasayahan na may umampon na sa kanya. Balik sa kasulukuyan humakbang papalapit si King Yanhei para makipagsantukan kang Elder Yu at tinanong niya ito na sigurado na ba ito sa kanyang pasya na makipagsantukan sa kanya. Tahimik lang si Elder Yu dahil ubod pa rin ito sa kayabangan si King kahit na may pininsala na itong nakamit sa katawan. Dinuduro si Elder Yu ni King para pagsabihan na sa tandang mo yan nag-amok ka pa rin ng santukan tandaan mo ang iyong henerasyon ay mapapalitan ng kabataan hindi sa lahat ng oras ay nakapanig sa iyo ang swerte.